Lawrence and si Derek. Kasi na-mention dito na character ni Seth, si James, diba, dyslexic siya. What have you, nung nagpe-prepare ka to take on the role, ano yung mga inaral mo ba? Yung condition, yung disorder, anong natutunan mo? Yung dyslexic po kasi ni James, not to the point na severe, yung sobrang yung hirap sa araw-araw. And yung paano ako nag-prepare, hindi po ako umabot sa punto na kumbaga minethod ko siya. Yes. So hindi Pero ako ano lang nalaman mo, sorry to cut you, ano lang nalaman mo about the disorder? Actually, to be honest, first time ko na hindi na, alam ko po siya pero first time kong napag-usapan o naupuan yung ganong topic na nangyayari po talaga siya and merong ganon na hindi natin alam sa sarili natin na baka 5% meron tayo nun. So, kaya hirap tayong bumasa, hirap tayong makaalala, hirap tayo na intindihin yung isang problem. So, paano ko siya inaral? Siguro as is na inuulit-ulit ko sa sarili ko na hindi ko kilala. And paano ko binasa yung script? Talagang minsan binabasa ko siya na isahan. So, kung makalimutan ko siya o maratel ako, so kung anong lumabas sa itsura ko, sa mukha ko, nalito ako, so yun na yun kasi yun na lang yung ginamit ko. Una po hindi po ako nag-method, hindi ako kumausap ng mayroon pong dyslexic, hindi po ako umabot sa ganung punto. Talagang sinearch ko sa Google, sa mga online kung ano yung mga katangian ng ganon and ano yung mga features ng ganon. At the same time, ulitin ko po, si James po, hindi po siya sobrang naapektuhan ng ganong sakit po. Mas nandun si James na may ganon siyang, hirap siya umintindi pero pinipili niyang hindi intindihin eh. Pinipili niyang hindi pagtrabahuan maalala yung pangalan ng babae. Okay. ng isang sitwasyon and kaya rin naging ganun si James because merong isang bubog sa puso niya and makikita po natin sa film yun. Yun po. That's it. Okay, thank you, Seth. Si Sir Lawrence, tanong ko naman bakit nasama yung condition na yun sa storya. Tapos hindi naman pala severe. And anong significance nun sa content? Kasi dati pa ako talaga sa dyslexia, yung interested sa topic na dyslexia because I have a cousin na parang naging best friend ko siya. We grew up together. Tapos ganun siya. Parang growing up, hirap siya magbasa. So ang tingin ng lahat sa kanya mahina, parang ganun. Parang sorry for the word, pero parang ang tawag sa kanya bobo. Akala ng lahat bobo siya, ganun, parang ganun. But syempre bilang kaibigan, best friend ko siya, we grew up together, tinitingnan ko yung mga nuances niya. Bakit nga ganun? Parang delayed yung speech, delayed yung paggaling niya ng pagbabasa. Tapos dun nung pa-check up, dun na-realize na, dun ko unang na-encounter yung term na dyslexia. Na may ganun pala siyang condition. So hindi siya bobo, hindi siya mahina. It's just that meron siyang different condition. And then, isa pa sa mga naging inspiration ko was when I watched Taare Zameen Par. It's a Bollywood film. It's about a kid na may dyslexia. Doon ako lalong na-interest sa ganitong So, nung inaayos ko to, sabi ko parang ang gandang i-touch kasi hindi siya widely known. Parang akala lang natin minsan, actually yung sinasabi na 5%, yun yung mga reported. Pero apparently, merong mga, syempre yung nahihiya na aminin na dyslexic sila, ganyan. So yun po. So gusto ko siyang sa film na to ma-tackle kahit papano yung papano ma-in love ang isang dyslexic person. Parang Okay, thank you. If ever, bago ko tanungin diba maraming nagka-follow sa'yo and kino-consider ka as idol. Pero itong character mo, ano yung naka-proud ka sa kanya? What made you feel proud of her? Oh my gosh.
Oh my gosh. May sagot po ako, pero parang, paano ko ba ano, ito, I think spoiler siya. opo, Abangan may na sagot, lang. may sagot po ako talaga. Gusto ko po sabihin, pero masuspoil ko po yung buong story. Sorry po. Gusto ko po yung tanong nyo kasi parang sobrang wala namang kwenta si girl. Siya lang si she who must not be named, di ba? Ang daming sekreto niya. Opo, pero may lalim din naman po siya. It's just that, ang masasabi ko po, yun yung mystery ng pelikula po namin. Nanggagaling sa aming lahat. Yung sa akin po kasi, parang siya yung pinaka-mysterious box ni James eh. Ako lang yung nangungulit talaga sa kanya. And as much as I want to answer that question, hindi ko po masabi talaga. Pero Pero thank iimbitahan you po po. niya kay Abangan. Siguro, ako po, kung anong proud ako sa character niya, siguro para wala akong ma-spoil, siguro minsan hindi natin alam na nasa atin yung key para yung taong yun is maliwanagan. So, minsan nasa sa atin yun. Para sa kaibigan natin. So, yun lang. Hindi naman siya spoiler. So, maliwanagan o mas malalo ba akong masaktan? You So, are the parang light, ganun. ganon. So, mas lalo ko bang ma-realize na pagkakamali ko. So, maraming ganun eh. So, na-appreciate ko lang siya yung parang, Ilaw. oh yeah, siya yung magiging. Susi Kahit daw eh, hindi ko siya talaga kilala. Actually po, yung ginagawa po namin tong film talagang walang pangalan. Late ko rin nalaman yung pangalan. So, pati ako na bighani. So, hindi talaga hindi, Girl wala. po talaga, as in Girl lang talaga. Girl lang talaga siya, si girl. So tawag po sa kanya sa set, girl. Asan si girl? Asan si girl? Okay. Thank you, boy and girl. James and girl. James and girl. James and girl. Okay? So, thank you so Kumain na yung mga kung pwede na dito. Dito na, pwede na. Kumain na rin. Okay. Kumain ka to. Dessert at kape. Ulam lang. Mamaya pa lang. Chef ba yun? Sino nandito ng bell? Nasaan si? Lumabas ba si Jane? Set si Bersa. O sige, ikaw na ta. Dito ka, ano? Kita. Oh, ang bigat. Bakit?